sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation noon hanggang ngayon, 73 taon sa dagupan, 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Isang napakagandang umaga ang ating pagbati. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw po ngayon ng Thursday. At ngayon ay February 12. Yan, February 12, 2026. At oras na po natin programang Todo Balita at Komentaryo. As usual, sa loob po na isang oras, ihahatid namin sa inyo mga balita sa ating bansa at sa ibayang dagat. Ganyan din pagtalakay natin sa ating mga lokal na balita. Ano po tagapagbalita? Ako po si Susan Valdez daw. Kantabay natin sa technical side, si Randy Castelo. Dumako na tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. Engineer nasungkit ang Rolls-Royce ng mga diskaya. Todo Balita. 4,000 classroom, iraratsada ni BBM. Todo Balita. 54% ng mga Pinoy kontento sa trabaho ni BP Sara. Todo Balita. Balita sa ibayong dagat, 2 magkatabing gusali, gumuho, 15 patay. Todo Balita. Sa ating mga lokal na balita, Congressman Arenas nakipagpulong sa Korean Ambassador para sa mas pinalakas na ugnayan. Todo Balita. DTI pinag-iingat mga consumer sa mga online lending applications. Todo Balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, may nakabili na sa controversial na Rolls-Royce sa Kulinan 2013 na madiskaya sa ikatlong public auction ng Bureau of Customs sa mga nakumpiskang luxury vehicle nitong Miyerkules, Pebrero 11. Nanalo sa subasta ang Igor at Stone Kingdom Incorporated sa bid price nilang mahigit 29 million laban sa floor price na 29,25,000. Ang nasabing luxury car ay naging viral sa social media matapos ibida ng contractor na si Sara Diskaya na kaya niya ito binili ay dahil nagustuhan niya ang libreng payong. Ayon kay Igor at Stone Kingdom founder at CEO engineer Pio Velasco, i-display niya Rolls-Royce sa theme park dahil sa kakibat nitong kasaysayan dahil dito nabuksan ang mga nagkamal ng mga anomalya sa flood control project. Bukod sa Igor Stone Kingdom, ang iba pang bidder na lumahok sa auction ay ang 33 Car Exchange Corporation at celebrity host Willie Rebillame na kinatawan ni Christian James Ronquillo Lina.
Papasubasta rin ang 2 smuggled Bugatti Chiron na naging viral sa social media noong 2024 na ipinarehistro sa Land Transportation Office gamit ang mga peking dokumento sa BOC. Mas mataas ang satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte kumpara sa iba pang matataas na opisyal ng gobyerno ayon sa pinakabagong survey ng social weather stations. Sa isinagawang fourth quarter national survey noong Nobyembre 24 hanggang 30, 2025, nakakuha si Duterte ng positive 28 net satisfaction rating. Lumabas sa datos na 54% ng mga adult Filipino ang nagsabing sila ay kontento sa kanyang performance habang 26% naman ang hindi nasisiyahan. Dahil dito nakakuha siya ng moderate rating mula sa SWS. Mas mataas ito ng 6 na puntos kumpara sa kanyang positive 22% net satisfaction rating noong September 2025. Samantala, si Senate President Vicente Tito Sotto ay nakapagtala ng positive 16 net satisfaction rating noong November na nanatiling moderate, halos hindi ito nagbago mula sa kanyang positive 17 noong buwan ng Setyembre. Si Speaker Faustino di naman ay umangat ng 3 puntos mula sa dating positive 2 at ngayon ay positive 5 net satisfaction rating na ikinategorya bilang neutral. Kinalampag na isang Quezon City-based senior citizen organization, ang National Commission of Senior Citizens, na agarang aksyonan ang pagkantala sa release ng 10,000 cash gift ng mga senior citizen na nakaabot sa malagang yugto ng kanilang birthday. Inungkat ito ng Marilaga Senior Citizens Association na may 1,200 members sa gitna ng kontrobersya ng hindi paglalabas ng 100,000 cash gift ng 4 na senior citizen na Aitan na umabot na sa 100 ang edad, 2 taon na ang nakakaraan. Sa ilalim na Republic Act No. 11982 o ang Expanded Centenarian Act of 2024, ang mga senior citizen na umabot sa edad 80, 85, 90 at 95 ay makakatanggap ng 10,000 cash gift sa kanilang birthday, habang 100,000 naman sa mga centenarian. Kinimpirma ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na irerekomenda nila sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC na i-track na rin ang galaw ng mga bank account ni dating Speaker at late Representative Martin Romualdez. Sa gitna ito ng pagrekomenda ng Senate Blue Ribbon Committee na magsagawa ng case build-up laban kay Romualdez kaugnay ng pagkakasangkot nito sa flood control scandal. Sinabi ni Lacson na dahil nabanggit din si Romualdez sa mga investigasyon ng committee, kaya rirekomenda nila na pag-aralan ng lahat ng makalap na ebidensya laban sa latest Solon. Kung makakitaan niya ng sapat na ebidensya na susuporta sa aligasyon ng dating testigong si Orly Gutesa hinggil sa paghatid ng mali-maletang pera sa bahay ni Romualdez, irekomenda rin nila sa kanilang final report na isailalim sa preliminary investigation ang dating speaker. Simula nung Martes, pinayagan na sa Sao Paulo sa Brazil ang paglilibing sa mga alagang hayop sa family grave o mausoleum ng kanilang mga amo. Pinirmahan ni Governor Tarcisio de Freitas ang tinatawag na Bob Coverio Law na kumikilala sa emosyonal na ugnayan sa pagitan ng mga tao at kanilang mga alaga. Ipinangalan ng batas sa asong si Bob Coverio na tumira sa isang simenteryo sa loob ng 10 taon matapos mailibing ang kanyang amo. Nang mamatay ang aso noong 2021, pinayagan itong malibing katabi ng kanyang fur parent.
Ayon sa Pet Brazil Institute, may tinatayang 160 milyong alagang hayop sa Brazil na isa sa may pinakamalaking pet population sa mundo. Naipasa ang batas sa gitna ng matinding galit ng publiko matapos mapatay ang isang kilalang asong gala na tinawag na Orelha sa lungsod ng Florianopolis. Umabot na sa pambansang antas ang usapin at tinututukan maging ng Pangulo ng Brazil. Pinag-aaralan na ngayon ng Philippine National Police ang pagsampa ng reklamo laban sa vlogger na si Norman Mangusin o mas kilala bilang Francis Leo Marcos. Si Mangusin ang content creator na nag-viral sa social media dahil sa hindi otorisadong pagsuot ng uniforme ng pulis, pagmumura at paghahamon ng suntukan kay Police Regional Office 2 Director PB Gen Antonio Maraliag Jr. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuano, posibleng maharap si Mangusin sa mga kasong usurpation of authority at illegal use of uniforms or insignia na maaring magresulta sa kanyang pagkakakulong. Iginit ng Police Regional Office 2 na hindi basta kasuotan ang uniforme ng pulis dahil ito ay sagradong sagisag ng otoridad, disiplina at tapat na paglilingkod sa sambayanan. Sa ngayon, inimbestiga ng PRO2 at Regional Anti-Cybercrime Unit 2 ang nasabing larawan at pagbabahagi nito sa social media. Tinitiyak din na pananagutin sa batas ang sinumang lalabag dito. Karagdagan pa natin balita sa ibayong dagat, hindi bababa sa 15 katao na sawi at marami iba pa ang nasugatan matapos gumuho ang dalawang magkatabing gusali sa lungsod ng Tripoli sa hilagang Lebanon nitong linggo. Inihayag ng Civil Defense nitong Lunes na ang pagtatapos ng search and rescue operation matapos makuha ang mga bangkay ng 15 biktima. Ayon sa Civil Defense, binubuo ang gusali ng dalawang bloke na may tig-anim na apartment. Inilikas na rin ng Internal Security Forces at ng pulisya ng Tripoli ang mga residente sa katabing gusali dahil sa pangambang gumuho rin ito. Iniutos ni Lebanese President Joseph Aoun ang paglalagay sa high alert sa lahat ng emergency services at ang pagbibigay ng pansamantalang tirahan sa mga residenteng naapektuhan. Idineklara ni Mayor Abdelhamid Karime ang Tripoli bilang disaster-stricken city dahil sa dami ng mga gusaling itinuturing na mapanganib. Dumako naman tayo sa ating mga balitang lokal. Nakipagpulong si Pangasinan 3rd District Congresswoman Rachel Arenas kay Republic of Korea Ambassador Lee Sang-hwa upang talakayin ang pagpapalalim ng ugnayan ng Pilipinas at South Korea. Kasama sa pulong sina Bukidnon Representatives Jonathan Kate Flores at Jose Manuel Alba. Gayon din sina Councilor Jung Yun Yung at First Secretary Song Hyo-tae. Ayon kay Congressman Arenas, muling pinigting sa kanilang pag-uusap ang matibay na partnership ng dalawang bansa kabilang ang pagpapalawak ng parliamentary diplomacy, economic collaboration at people-to-people exchanges. Bilang chairperson ng House Committee on Foreign Affairs, tiniyak ni Arenas na patuloy na pakikipagtulungan ng Korean Embassy upang maisulong ang magkatuwang na interes at mapalakas ang regional cooperation. Nagbabala ang Department of Trade and Industry Pangasinan sa mga consumer na maging maingat sa mga online lending applications app kasunod ng mga ulat ng mga individual na nabibiktima ng mga illegal at hindi otorisadong digital lenders. Sinabi ni DTI Pangasinan Provincial Director Natalia Dalaten na tanging ang mga kumpanyang nakarehistro sa Securities and Exchange Commission lamang ang maring legal na mag-alok ng pautang.
Ipinaliwanag niya na mga peking app ay madalas na naniningil ng napakataas na interes, gumagamit ng mapang-abusong paraan ng pangungulekta at nagnanakaw ng pribadong data. Kasama sa mga mapang-abusong paraan ng pangungulekta ang mga paliligalig sa tawag o mensahe, pagbabanta o pananakot, at pang-alipusta sa publiko sa pamamagitan ng social media o mga panggrupong chat. Ang ilan ay nakipag-ugnayan din sa mga kamag-anak o kasamahan ng mga nanghihiram o nagpapataw ng mga nakatagong singil upang ipilit ang pagbabayad. Nagbigay linaw ang municipal engineer ng LGU Bayambang kaugnay ng kumakalat na article at video tungkol sa isang nasirang kalsada sa Barangay Pantol. Sinabi ni Engineer Bernadette Mengande sa isang opisyal na pahayag na ito ay isang isolated case lamang kung ikukumpara sa mga napakaraming infrastructure projects na matagumpay na naipatupad sa buong bayan. Hindi raw nila minamaliit ang isyong ito. Sa katunayan, seryoso nilang tinututukan ang bawat concern na may kinalaman sa kaligtasan at kapakanan ng kanilang mga kababayan. Nung nakaraang Nobyembre pa lamang ay nakipag-ugnayan na raw ang kanilang opisina sa kontraktor ng nasabing proyekto upang ipabalik at ipaayos ang kalsada. Sa kasalukuyan, sila ay nagsusumiti na ng kanilang repair or rectification plan upang agad na maisagawa ang kinakailangang aksyon. Patuloy daw na pinahalagahan ang kalidad at integridad ng bawat proyekto sa Bayambang. Ang kanilang track record sa infrastructure projects ay malinaw na patunay ng kanilang commitment sa maayos at tapat na pamamahala. Sa kasalukuyan, anang municipal engineer, nakatanggap pa ang LGU ng malalaking pondo mula sa World Bank para sa infrastructure projects. Isang indikasyon na tiwala sa good governance ng pamahalaan sa pangunguna ng kanilang mayor. Bukas daw sila sa puna at suhestyon. Ang mahalaga ay sama-samang naghahanap ng solusyon at patuloy na pinabubuti ang serbisyo para sa kanilang bayan. Sa ating balitang sports, bounce back ang nasa utak ni Filipina tennis sensation Alexandra Alex Yala sa sunod na torneyong lalahukan nito matapos ang early exit sa WTA 1000 Qatar Open noong Lunes. Pakay ng 20 anyos na Globe Ambassador at dating scholar sa Rafael Nadal Academy na makabawi mula sa kanyang first round exit sa Qatar Open laban sa mas batang Teresa Valentova ng Czech Republic. Sa score na 6-6, 7 at 1-6 sa round of 64. Bobomba naman simula Pebrero 15 si Yala, pararangalan bilang Co-Athlete of the Year kasama si Olympics double gold medalist Carlos Caloyulo sa SMC PSA Awards Night sa Pebrero 16 sa WTA 1000 Dubai Tennis Championships. To my fellow Filipinos, thank you. We lost today, but the fight continues. We will bounce back next time. Sabit ni Yala matapos ang exit sa Qatar Open. Pagkatapos nito, mas matinding bakbakan pa ang naghihintay at susubok sa tatag ng kasalukuyang WTA number 40 ranked player na si Yala. Suman yung kabuuan ng ating newscast sa ating Todo Balita at Komentaryo. Yung pong tagapagbalita. Sa ngalan ni Carol Liway, ako po si Susan Valdez Yadaw. Kantabay po natin si Randy Castelo. Ang oras po natin ganap na alas 5:24. Sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon?
May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin matamaan yung linya ng kuryente? Hindi naman. Mas mabilis kasi dito pag dito tayo dadaan. Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maaari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCP Tip Hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Liway Manantan At Susan Yaraw. sa Todo Balita. Alas 5:26. Welcome sa ikalawang bahagi po ng ating programang Todo Balita at Komentaryo. Ako po yung nakakasama, Susan Valdez daw, sa ngalan po nating kasama ang si Carol Liway Iparagire. Okay, Tuesday. Thursday na ngayon. Ang bilis na araw 12. Kailan yung Chinese New Year? Pakitignan. Kasi may mga nagdadatingan ng may mga nagdadatingan ng mga tikoy. 17 no? Check mo nga sa Google. Ayan. At ngayon ay 12. Sa Sabado, siguradong bukas lang sigurado magmamahalan na ang presyo ng bulaklak. Ayan, tsaka chocolates dahil nga sa araw ng pag-ibig, araw ng mga magjowa, araw ng mga mag-asawa. Ayan, araw ng mga couples, araw ng mga nagmamahalan. Kaya iba fully booked na yung mga hotel, fully booked na yung mga motel, at fully booked na pasyal. Iba naman talagang mga restaurant yan, sigurado punuan na. Okay, friendly reminder muna mula sa NGCP. Ngayon, bukas, nahilo talaga ako sa petsa. Ngayon, 12. 12 ngayon, February 12, alas 8 hanggang alas 11 na umaga, 3 oras, sa portion ng Barangay Bunuan Bukig along Ayusip Road, poll number D23379W8, magkakaroon po ng power interruption. Yan, power interruption mamaya alas 8 hanggang alas 11, tatlong oras lang yan. Portion lang ng Barangay Bunuan Bukig. Buti na lang umaga na. February 12 din, mamaya din alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali, portion din Arellano Street, poll number D22003. At sa araw ng mga pag-ibig, February 14, alas 9 hanggang alas 12, 3 oras din, portion ng Barangay Hilero Perez, poll number D9003W3. So itong maintenance daw na to for the improvement of the reliability of the distribution system. Ayun. Para lang, kayo, yan po sa mga lugar yan. Baka magtaka kayo, bakit kami walang kuryente dun sa kabilang bangir meron. So, yun po.
ito pong power interruption na binasa natin ngayon. Good morning sa mga maagang nagigising. Melvin Pelinta. Okay, Pelinta, good morning po. Listening daw and watching from Tablas, Romblon. Ay, layo Good morning po. Ben Gabo Villano, si Julie Ann Fernandez Sosan. Good morning din. And si Oscar Dolormente. Yan, agang pagbati, no? Ulitin po natin yung ating yung ating public service schedule ng wake and memorial services ni dating five-time speaker Jose de Venecia, 12 ngayon. So nandun pa siya sa sa Heritage Memorial Park sa Taguig City hanggang bukas. Tapos sa Sabado 14, so dito siya 14 and 15 sa birthday mismo ni Manay Gina. 15, no? Parang nakakalungkot ng kanyang birthday. 15, sana pinatapos muna niya yung birthday. Wala. Hintay muna sana, no? Mahal na mahal ni Manay Gina to itong si speaker. Sa simbahan na bato, Annunciation of the Lord Paris, Bunuan Gasat, Dagupan City, so 14 and 15. So asahan na po ninyo yung matinding traffic dyan sa lugar na yan. Kasi kung wala pang mga event, walang mga activity, grabe na po yung traffic dyan sa lugar na yan, sa Bunuan. Umaabot hanggang sa dito sa yung haba ng traffic dyan sa may San Marino Subdivision. Kaya yung mga pupunta dyan para sumilip o mag-pay ng kanilang yung last respect kay dating 5-time speaker Jody Venecia, mag-commute na lang kayo. Lalong-lalo na kung taga-Dagupan, wag na kayo magdala ng sasakyan para isa pa kayo sa magkokos ng traffic. Tsaka walang parking. Yun ang problema. Kasi may parking. Pero asahan po natin sa dami ng pupunta dyan, mga nagmamahal po kay speaker kasi 2 araw lang siyang kay Manong Joe. Kay Manong Joe, Manong Joe ang tawag nila Siguradong dagsa ang mga kababayan dyan mula dito, hindi lamang dito sa 4th District ng Pangasinan, kundi sa buong lalawigan, lalong-lalo na yung mga hindi napupunta sa Metro Manila para sumilip o to pay his last respect nga kay Manong Joe o Speaker JDV. So alas po yan sa simbahan na bato, Annunciation of the Lord Paris, Bunuan Gasat, Dagupan City, na wala nakalagay na oras, ibig sabihin 24 hours. Wala nakalagay na oras, nandun siya sa nandun sa simbahan na bato. Ayan. So siguradong pila yan. Kaya yun, ulitin natin, I expect yung matinding traffic dyan sa area na yan at wala kayong parking, kaya wag na kayong magdala ng mga sasakyan para hindi kayo makadagdag sa iko-cause na traffic po nitong dyan sa lugar na yan sa pagsasagawaan ng wake and memorial services ni Manong Joe o ni Speaker Joe de Venecia. Okay, kahapon dyan sa siyudad ng Alaminos, dumating ang provincial director ng PIDEA kasama yung kanyang mga kasamahan para ibigay ang isang award sa LGU Alaminos na pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste, pero sandali lang sila, inabot lang talaga dahil sa dami ng tao na nagka-courtesy call kay Mayor Art Brian Celeste na nagkasal muna bago pumunta doon sa isang restaurant. Ayan. At ito nga, natanong natin kasi ang bilis lang parang inabot na lang, hindi na nakipaghuntahan, kipag-picture na lang. Binigyan ng pagkilala ng PIDEA Regional Office ang LGU Alaminos City dahil sa kanilang sincere appreciation daw and commendation
sa personnel ng local government ng Alaminos City, Pangasinan. Under your sound leadership, kaya ano nga, itong binabasa natin itong kanyang binigay na award, under your sound leadership, kay referring to Honorable Mayor Celeste, your office has successfully established and institutionalized a drug-free workplace program, completing all components in strict accordance with DDB Regulation Number 2, Series of 2004, DDB Regulation Number 13, Series of 2018, and CSCMC, dami dito, 13 Series of 2017. This milestone ensures the public of an effective and efficient service environment protected from the ill effects of drug use. So we value your steadfast dedication to the National Anti-Drug Program. Your efforts set a high standard for government integrity and nasa na yung binabasa ko? And nawala. Ayun. Period na pala yun eh. Government integrity. Period. Congratulations. Mabuhay po kayo. Very truly yours, Director Benamin Gaspi, ang Regional Director po ng PIDEA. Pero ang naghatid po ang Provincial Director, si Dexter Asayco, ang Investigation Agent. At nagkaroon tayo ng napaka-ikli lang na interview. Sabi nga niya, mabilis na tugon ng Alaminos City LGU sa programa ng PIDEA. Ito nga po yung kinakailangan, ina-assure nila na lahat ng mga workplaces sa kanilang nasasakupan ay drug-free. Yun, drug-free workplace. So, sa pamamagitan nito, para masiguro na drug-free workplace, nagsasagawa po sila ng mga symposium at nagda-drug test. Yan. Kaya pala yung ibang nababasa natin, meron yung kamakailan nagpasa ng resolusyon ang provincial government na ito nga yung pagpapa-drug test sa mga empleyado. Lumamig na yung kape ko. Inubos ko na. Ayun nga po, at yun nga yung pagpapadrug test sa mga empleyado at nag-drug test nga po sila dyan sa lahat, pati mga job order, lahat. At wala naman daw pong wala namang nagpositibo. So pati yung mga pati yung so yun, tsaka nagkaroon din sila ng mga symposium. Yun, so far nga walang nagpositibo, panay negative po. Ito yung yung maganda kapag yung negative. Kapag minsan positive, ayun yung positive. So, mas maganda pa rin kung minsan yung word na negative, di ba? Kapag mutang gabaya kay bata, nega. Pero gano'n. Pero yung nega ka sa drugs. Yun. Magandang pakinggan. So, yun. Pati mga private establishment, tumugon din daw sa programa ng PIDEA. Ganun din sa mga barangay. So, kung magugunita po ninyo, ang siyudad ng Alaminos, during the time ng yun nga ba yun? Way back na na nagsimula na talagang masigasig o masidhi yung kampanya laban sa illegal na droga. Ang siyudad ng Alaminos ang pinakaunang siyudad na tinaguri ang drug-free. Actually, hindi lang sa lalawigan ng Pangasinan, hindi lang sa Region 1, kundi may tuturin po na sa buong Pilipinas, pinakauna ang Alaminos City na drug-cleared city. Ayan. At sabi nga ni Provincial Director Asayco, na-maintain naman nila. At yun nga, although minsan kasi 'di ba sabi natin merong mga nahuhuli. Yun yung maganda kasi nahuhuli yung mga nagtatangka na magsagawa po ng na maggamit o
o yung mga gumagamit at saka nagtutulak po ng illegal na droga. So, sa ngayon, tanong natin, na-maintain ba ng city government? Although yearly, tumatanggap ng award nga tungkol nga dito sa drug-free city, ang Alaminos City. So, na-maintain ng city yung mga barangay cleared, barangay drug cleared. O mga drug cleared barangay. Ayan, yung 39 barangays na-maintain nila. So, ibig sabihin, kapag cleared yung barangays, cleared na yung buong syudad. Ayan, kasi kapag kahit na meron isang syudad, isang barangay lang na hindi pa clear, ay hindi mo may tuturing yun na drug cleared ang isang syudad o ang isang munisipalidad. So ongoing yung kanilang ongoing yung mga activities, ongoing yung programa ng PIDEA at ilan na ring mga munisipalidad ang kanilang napuntahan. Actually, isa lang yung syudad ng Dagupan, Alaminos, sa pinuntahan nila kahapon. Nakaschedule din daw sila sa Burgos at iba pang munisipalidad dyan sa First District ng Pangasinan. Kaya wag kayong magtataka kung minsan nga nababasa natin, may time na hindi lahat dinadrug test kasi nga mahal din naman yung costly itong drug test, kaya ginagawa nila random. Pag sinabi mong random, pa may atawag labala. Parang ganun kung sino yung tinawag na lang nila. Kunwari, tuturo ng 1, 2, 3, kung sino yung maturo. Boom, boom, tot, isurum. Parang ganun. Pero actually, yung mga nirarandom nila, yung yung alam nilang, questionable or medyo alam nilang gumagamit. Ayan. Para malinis nila yung kanilang mga pangalan, so kailangan nilang magpa-drug test. So yun nga po, dyan po sa siyudad ng Alaminos, malinis, negative po lahat ng mga nagpa-drug test. Yung isinagawa po nilang drug testing sa lahat ng mga empleyado. Kaya yung binigay na recognition ay pagkilala, pasasalamat sa mga empleyado ng LGU Alaminos. So yun, LGU Drug-Free Workplace. Yun, meron pala ganun yan. Pero kung 4-5 lang kayo siguro, pag may mga establishments na alam nilang possible na meron, yun, baka inirekomenda nila na magsagawa ng mga ganong mga activities. Actually, meron ding mga isinasuggest ni General Neres, yung mga organizations, pwede rin yun pwede rin yung drug cleared organization. So ibig sabihin, hindi ko lang alam kung kailangan magpa-drug test ng mga ng mga organizations, pero ibang-iba rin yon na isinasuggest niya na para yung organization na yun merong drug cleared lahat ng mga members ng organization na yon. Yan, naalala ko tuloy yung pamamasyal natin diyan sa BJMP, biglang parang kilala ko to yung pala kilala ko nga. Ayan, ayun, at nalaman din natin syempre na una sabi niya nakasagasa daw. Bakit pwede namang ayusin, di ba? Pero yun nga, gumagamit pala siya ng illegal na droga. Hindi mo mahalata kapag hindi mo alam yung mga kapag hindi mo alam yung mga anong tawag nito, hindi mo alam yung senyales, hindi mo alam yung mga symptoms, o hindi ka mapaghinala, parang ganun wala ka lang pake, nakakasama mo. Ayan, parang normal. Minsan meron madaldal, kala mo madaldal lang. Pero yun pala, gumagamit. Yan. Pero, yun nga, hanggat hindi mo, may mga tao kasi na minsan di aware o wala kang pake. Yun nga, sabi ko, hindi ko nga alam na gumagamit. Pero yun pala, na pala yun, balikbayan. Nakadalawa na siya. Ayan, nakadalawa na. So, hindi halata nung una na nanggaling na sa loob. Imagine, pala siya doon, balikbayan. Pero mga kaibigan, ang bilis po ng oras natin. Ganap na po alas 5:43. Babalik po tayo pagkatapos po lamang na ilang paalala.
That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Gusto niyo bang bumalik ang sigla ng iyong katawan? Alisin ang sakit, alisin ang karamdaman. Sa pag-inom ng PDA, Body Armo Capsule 3DA. Dahil ang PDA, protection D against diseases. Balik sigla, balik PDA. Body Armo Capsule 3 times a day. Balik sigla, balik PDA. Body Armo Capsule 3 times a day. Mag-PDA, Body Armo na tayo. Mag-PDA, Body Armo na tayo. Mag-PDA, Body Armo. Mari, ang dami naman mga tuyong dahon dito sa ilalim ng tore. Mabuti sigurong magsiga tayo para matanggal ng mga to. Hep, hep! Mga misis, mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga, malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente ay maaaring maging sanhi ng malawakang brownout. Naku, perwisyo yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mare. Salamat, Linoy. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo tapat ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. DWIC. Meron pa tayo 13 minuto na lang bago sumapit ang alas 6 ng umaga. Good morning kay Ernesto Musada, kay Grace Matro, and Nanay Daddy. Good morning Kuya Benji. Good morning. And Madam Rose Marique Bon Voyage. Ngayon ba alis niya? Sana narinig mo, no? Okay. Ingat sa biyahe and enjoy. See you after 6 months. At saka, ngayon ito, 7 hours ago, merong nagaganap na sumiklab ang isang malaking auto supply sa Barangay Poblacion, Manawag. Mula po ito sa, sa Facebook ng Municipality of Manawag. So, pansamantalang sarado ang Baluking Bridge at hindi madaanan dahil sa oil spillage sa kalsada. So, pinapayuhan po mga motorista na gumamit muna ng alternatibong ruta at patuloy ang pagapula at pagresponde ng Bureau of Fire sa Bureau of Fire Manawag, katuwang ang mga bombero mula sa mga karatig bayan. At yung latest nga niya 6 hours ago, dahil sa sunog
sa isang auto supply na balot ng langis at amoy sunog na goma ang bahagi ng kalsada sa boundary ng Barangay Babasit at Poblasyon Manawag. So mag-ingat, lubha daw madulas ang daan, pinapayuhan ang lahat ng motorista na umiwas muna at dumaan sa alternatibong ruta para sa kaligtasan kasi nga langis itong kumalat sa sa kalsada. Kasalukuyan pa daw inaapula ng mga bumbero mula sa iba't ibang bayan. Sana kasi 6 hours ago to. Sana naapula na, kaso kung merong tawag nito, kung merong langis, medyo mahirap So yun, ito po yung update nga diyan sa diyan po sa Manawag, Municipality of Manawag. Pero malayo naman yun sa nakikita natin tong naka-drone ang maliwanag. So auto supply, kasi pag auto supply andyan yung mga mga sasakyan na ginagawa nila. Syempre kapag supply auto supply, hindi naman siya repair shop basta auto supply, at yun nga nagkalat daw ang langis sa mga kalsada. Yan. Good morning din kay Ate Aurea. Good morning Ate Aurea. Ayan. Nung isang araw nagkaroon po tayo ng pagkakataon na makapanayam din si Mayor Jeremy Aherico Rosario. Ito na yung pangalan nila, hirap pamilikaron liway Mayor John Aherico, Mayor Jeremy Aherico. Aherico din yata isa kung si kayo nauluwala Mayor Jerry Aherico. Jeremy Aherico. Tapos isa Jerry Aherico, yung kasalukuyang board member po ngayon. Nakakatuwa, sabi niya ganun. Kanto kasi nga doctor siya dyan sa ENT. Actually sa Nazareth Hindi pa board member noon si Dr. Jerry. Kilala ko na at mabait talaga. Mabait. Oo, promise. Yun nga, ayaw na raw niyang pinabatik dan board member. Ay talaga ba'y sumbatik? Kaso nung agtulaga bay umbatik, mga 2 weeks pa daw, agtulaga bay. Pero, yun nga, dahil nga sa, kilala rin naman kasi sila pare-pareho pa yung pangalan nila. Yan, Jerry Aherico, pag narinig mo na Aherico, bala mo sa sakit pero 3 tao yan. So, yung pamilya nila, mula sa tatay, hanggang sa kanilang 3 magkakapatid na mga lalaki, na nila, kumbaga sa yung line, yung political line nila, naging board members sila lahat. Yan, family of board member. Okay, merong iniabot sa atin dito mula sa Poso. Please be informed that Karanglaan, Mayumbo Road, Dagupan City will be temporarily closed to all vehicles sa February 14, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Location, yun nga, Sabado to. Alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Location, Karanglaan, Mayumbo Road. Reason, arrival of the hearse of a former House Speaker Jose de Venecia. The road will reopen immediately after the activity. Karanglaan, Mayumbo, kasi dadaan doon. Bakit doon lang? Hanggang doon siguro to, Karanglaan, Mayumbo Road. Mayumbo Road kaya yung mga dadaanan niya. Lahat. Ito. At magbubukas din ito pagkatapos ng activity. Motorists are advised to take alternative routes and allow extra travel time to avoid delays. We respectfully ask for everyone's understanding and cooperation. Yun, sa pagdating po. So, alas 8 ang inaasahang pagdating niya. Parang naalala natin nung salubungin naman yung mga labi ni Mayor BSL mula sa Urdaneta hanggang dito sa Dagupan. Ang daming tao. Talaga yung mga nagmamahal kay BSL noon. Talagang dami. Gabi siyang dumating. So, halos lahat ng lugar na dinaanan niya, nakaabang yung kanyang mga nagmamahal sa kanya. So, inaasahan din itong traffic na ito at yung pagsalubong. Actually, huling pagsalubong nila kay dating 5-time Speaker Joe de Venecia. Nakaka-miss. Biglang ganun
Kasi ilang birthday na ba niya yung ilang birthday na ba niya yung nadaluhan natin. So ibig sabihin, last birthday niya na talaga yung yung nadaluhan natin, napuntahan natin nung December 28 yun pero 26 po ang birthday ni Speaker Joe DB. So 89 siya. Ganyan po sila kapag yung 89, kapag ka nagsa-celebrate ng birthday, nira-round off, ginagawang 90, pag 59, 60, yan, 69, ginagawang 70, nira-round off po nila. Good morning din kay Jessie Sulueta, magandang umaga, kay Cecilia Morante, kay siyempre kasama na pinapag-greet niya na sina Yayo, Yoko, at saka si Batutay. Yan. Kailan ko mamimit si Batutay at saka si Yayo Yoko. Freddy, ano yung mga bata siguro nyo? Freddy Lavore, good morning. Oscar Dolormente, si Grace Sis Matro, si Bads Bidal, si Nelda Peralta, Glory Sanchez Maramba, Jess Gonzalez, Melvin Palintad, at saka Julian Fernandez Soson, at saka syempre si Bentong. Naalala ko na naman si Bentong. Nakalimutan ko na apelyido mo, Bentong, ng Bugalyon. So, siya yung aming co-pilot noon nung kami namasyal dyan sa Mountain Province. Siya yung ay, bukas pa daw aalis si Bai Rose, sabi ni Kuya Benji Tan. Ayan. Mau nga biyahe, atse. Juno Auto Supply nga yung yung nasusunog po dyan sa Manawag 7 hours ago. Sana na yun, sana naapula na yung yung sunog po. Okay. At sana ba tayo kanina yung binabati natin. Kuya Benji, good morning, tsaka sa kay belated happy birthday kina Khalil at saka kay Kai. Yan. Tapos na yung celebration. Nasaan na ba tayo kanina? Meron ba tayong 4 minutes bago sumapit ang alas 6 ng umaga? Mamaya pagkatapos dito, tatakbo tayo ng Tayug. Ayan, para sa ating mga outreach outreach program po ng Inner Wheel Club Dagupan, District 379. Yun nga, yung galing nga po tayo dyan, na nagkaroon napakahabang sino, babatiin natin yung mga Ate Aw, pakibati mga nakikinig sa market ng Kalasyaw. Sa Kalasyaw ka pa namamalengke, Ate Aw. Ayan. Binabati po natin yung mga nakikinig sa market ng Kalasyaw. Bati na rin po natin yung nakikinig dito sa market dito sa dito sa may Malimgas Market. Nakarating na tayo ng Kalasyaw. Malimgas Market at saka Magsaysay Market. Ayan. Dito sa may Fernandez Street, may radyo dyan na nakapark lang. May radyo. May sasakyan dyan nakapark lang. DWIZ ang lakas po. Yan. Salamat sa pakikinig. Okay. Yun nga po yung nakapanem natin si Mayor Jeremy Aherico Rosario. Ayan. Para idalat-dat to yung mangyayaring mga programa sa April 22. Yung crowning. Para madali. Crowning ni Virgin Mary kung saan lalabas daw yung kanyang original na imahe. Yan, yung kanyang original na imahe. Pag lumalabas, at ine-expect nila ilang milyong tao. Gaano kaya karami yung Kasi yung i-clear po nila yung buong poblasyon area, so walang sasakyan dyan na makikita, walang tricycle. So wala dyan inaasahan maglalakad. Kaya at tuwing kukoronahan daw ang Birhen Maria o si Birhen Manawag, ay talagang napakaraming pumupuntang matao dyan. Kaya sabi nga ni Kaaruliway, parang translasyon din yan mamaya. Ganun karami yung ine-expect po na pagdating po ng tao. So yon ang pinaghahandaan ngayon ng munisipalidad ng Manawag. Ay, karinderya, may anak pala yung pwesto ni doon, ni Ate Aurea. Yung, ano pangalan ng karinderya? Banggitin na rin natin. yung karinderya ni Ate Aurea diyan sa Kalasyaw. So yun nga po, nasaan na ako? Kasi nakikita ko yung oras ko doon, bilis tuk kanto. Malapit nang maubos. Yun. Siguro sa susunod na mga araw tatalakayin natin yan, yung mga proyekto rin o kung ano yung mangyayari sa April 22, kung saan nga inaasahan yung pagdagsa ng mga deboto dyan
inaasahan mahigit 400 pare yung makikita natin at ilang mga obispo magdadatingan din diyan sa dito sa bayan ng Manawag, kaya inaasahan po yung matinding traffic diyan. Pero yun nga, yun yung inaayos nila, pati parking, problema yung parking, di ba? Pero yun yung maganda, sabi ko nung pa pag ako may lupa lang talaga, yun talagang wala Pero malay natin, di ba? Di tayo dapat mawala ng pag-asa habang may buhay. No, analo kay Kinditan, analo kay Lotto, Isalimuli, Aminadalin. Pinakamagandang negosyo ngayon talaga parking. Kapag ka meron kang lupa, hindi mo na kailangan magtayo ng isang napakalaking establishmento, isan mo ipaupa. Matagal ang ROI nun. Pero kapag ka parking, yun, isang lupa lang, hindi kapirasong lupa, medyo malaking lupa din, para marami yung ma-accommodate. Pero yung kapiraso lang yung lupa mo, iparent mo na rin, kikita na rin yung kahit paano. Ayan, si Joanne, karindir yan ni Joanne, good morning sa lahat ng mga kakain dyan. Bukas na ba? Yan, at saka ano yung inyong niluluto? Yan, okay. Ano yung niluluto? Okay ako dyan. Kasi wala ng Mama Ta and Tropa, good morning. Kina JR, tsaka Jerome, at kay Yaya, at saka kay Kuya Polly, at saka kay Daniel. Ayan. Pero, yun nga, tabayanan yung mga kaibigan. Mamaya susunod agad, programang Early in the Morning. Makakasama po ninyo si Aaron Liway Iparagiri. Kaya naghiwalay muna kami. Break muna kami ngayon. Wala na po tayong sapat na oras. Ang tabayanan po ninyo. Susunod agad. Early in the Morning. Makasama nga po ninyo si Aaron Liway Iparagiri. Programang Todo Balita at Komentaryo. Ako po niyo nakasama sa technical side. Si Randy Castelo. Ako po si Susan Valdez Yadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa Dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.